Alright, at syempre, Sandro, ngayon may panukalang isinusulong. Ito yung tinatawag na House Bill 3953, kung saan nga, pila, di ba kanina na ikwento mo sa amin, meron kang experience dyan? Yes, actually, marami na ako experience yun. At talaga naman nakakainis kasi alam mo, ikaw, kung you go through the process of queuing talaga, tapos inaantay mo yung turn mo, you patiently wait for your turn, bigla na lang may sisingit talaga. So, minsan hindi ko talagang mapigilan na kung hindi ka usapin yung tao na parang, excuse me, hindi ka ba marunong pumila? Nakakainit talaga ng ulo. Kasi kung ang dami mo nang nasayang na oras na sila, darating lang, tapos bilang sisingitan ka. So talagang very annoying talaga siya. Yes. Kaya naman ngayong umaga para po pag-usapan na patungkol sa House Bill 3953, makakasama po natin ngayong umaga ang ating very special guest. Let us all welcome Congressman Rodel Batucabe, representative ng Ako Bicol Party List. Good morning, Kong. Ay, good morning sa inyong dalawa. Good morning sa ating mga nanonood. Good morning po sa inyong lahat. Yes, Congressman, siguro mapag-usapan po natin in detail tong House Bill 3953 na ito. Dahil nga, kumbaga generally about sa pagsisingit ka po sa pila. Pero ano po ba yung mga specifics natin dito sa House Bill na ito? Itong House Bill na ito ay pinipinalize natin o binibigyan natin ng kaparusahan sa pamamagitan ng kulong o fine ng 10,000 pesos or 1 month imprisonment. Ang mga taong, una sa lahat, nanggugulo sa pila, yung gumamit ng impluensya, katayuan o posisyon or posisyon sa gobyerno, posisyon sa lipunan na mauna sila sa pila or yung ginugulo na nila yung pila or gumamit ng lakas o pananakot sa pagpila nang para lang sila mauna. So, ito po ay binibigyan natin kaparusahan. Bakit po ginagawa po natin to? Una sa lahat, kailangan natin disiplina. Yan ang problema po natin na marami po ang nagre-reklamo. Siguro naranasan na ninyo na kuminsan nagtiyaga kang pumila. Yes. Pagkatapos bigla na lang may una at nagtaka, bakit yan nauna yun? Bakit siya pa? May special treatment, di ba? So, it's about justice and fairness and also respect. Nawawala ng respeto tayo sa bawat isa. Pangalawa, ito po ay kasagutan na rin sa panawagan ng ating Pangulo na alisin natin yung wang-wang attitude. Ang nangyayari po sa atin, kung minsan pag ikaw ay nakakataas sa lipunan o ikaw nakakalamang sa kapwa mo, ay gusto mo ipakita, pati doon dito sa mga ordinaryong pila, na hindi ka kailangan pumila gaya ng mga ordinaryong mamamayan kasi special ka. May special treatment na dapat maging fair talaga. Okay. So, ang ginagawa mo, nauna ka para mapakita mo na ikaw ay may wangwang, nakakalamang ka. So, alisin yung kultura na gano'n. Ngayon, pangatlong, gusto natin bigyan ng kayahan itong mga taong ganito. Wala po tumpuang sa ating lipunan. So, pag ikaw nahihiya na sumingit sa pila, ito ayaw mo rin mga pika ng kapwa, ayaw mo rin makaisa ka ng kapwa, ayaw mo rin makalusot. At pati na rin po dito, may hiya ka na rin magnakaw sa kaban ng bayan kung ikaw nasa gobyerno. Ito rin po ay isang deterrent sa corruption because it's about a culture natin na may hiya, may delikadesa. So, yan po ang ating layunin kung bakit natin final itong bill na to sa mababang kapulungan. And of course, isa dyan na napakagandang ehemplo ang ating Pangulong Benigno Aquino III kung saan nga nung kumuha siya, nagpa-renew siya ng kanyang lisensya dyan sa may LTO. Talagang ipinakita niya sa lahat, Sandro, na hindi siya pumila. Yes. Talagang dinaanan niya yung mga dapat na prosesong daanan at hindi siya nagpa-VIP or special treatment. Pero sino po ba, Congressman, yung mga katuwang natin para maisabatas ito? Ay, siyempre, nandiyan po ang ating mga kasama sa Kongreso. Siguro naman, nagbabago na po ang ating sa Kongreso. Sila rin po, nakikita po ninyo, alam po ninyo, hindi po, siguro hindi kailasan yung mga ibang mga kongresista po. Sila na po ang nagdadrive nila. Wala na po mga bodyguard. Dati kung nung araw may taga-dala, may taga-bitbit, may mga lalay. Ngayon hindi na po. So, nagbabago na po ang ating kultura. Nagkakaroon na po tayo ng delikadesa, nagpupuno na po tayo ng hiya. So, pero magsisimula po to, gaya dito sa pagpila. Gaya po dyan sa mga, let's say for example, sa pila, hindi lang po ito tao, pila ng tao eh. Pati na po, let's say, pila ng tricycle, pila ng jeep, pila ng mga timba. So, hindi ka pa pwede mauna, di ba? Kung sino may-ari ng timba, may-ari ng jeep, may-ari ng tricycle, hindi rin pwede sumingit. Kung panahon naman ng emergency, let's say, for example, may national calamity, di ba? So, may mga relief goods at nag-uunahan yung mga tao. Pag may pila, hindi po pwede na ikaw mauna. And then, doble ang penalidad pag mayroong emergency or calamity. So, ito po, ang bill na to talaga ay para magkaroon po tayo ng disiplina,
kaiyahan at lisalisin natin ang kultura ng wangwang at palusot or pag-shortcut. Yan ang dapat layunin talaga nito. Congressman, kumbaga nabanggit nyo nga na para nasa kultura nga po natin at na gusto natin tanggalin. Pero pag ganito pong instances, meron po ba tayong parang model behavior na pinagbabasehan para nga po magawa natin itong ganitong pagbago ng ating culture? Alam po ninyo, ang sinasabi nila, ang Pilipino daw pag nasa abroad ay talaga napaka-behave. Pag sila talaga sumusunod sa pila, nandyan talaga sila, wala ang ganitong nangyayari dito. Kaya pag nasa abroad, makikita mo the best in the Filipino. Ang gagaling. Lahat ng mga nakakausap ko sa abroad, yung sinasabi, ang galing ng mga Pilipino bilang mga workers, ang galing ng mga Pilipino bilang masisipag, matityaga, at ang daming mga magagandang aspeto ng pagiging Pilipino. Pero pagdating naman dito sa Pilipinas, naiiba yung ugali. Pagdating mo pa lang sa airport, gusto mo na mauna. Mauna ka, may special treatment ka. So, parang gusto mo, iba ka. So, ang nangyayari dito, bakit dito sa Pilipinas tayo hindi nadidisiplina? So, simulan natin dito sa pila. Ngayon, ang sinasabi ng ibang mga tao, lalo mga netizens, bakit kailangan mo pa isabatas ang napakasimpleng pila, pagpipila, di na daw kailangan na batas yan. Ito po masasabi ko. Alam po ninyo, napakasimple. Pero kung hindi po tayo nagkakaroon ng disiplina, we cannot maintain order, then there's a need for a law para to maintain order and discipline. Bakit po sa Singapore? Alam niyo sa Singapore yung pagdudura, bawal. Di ba? Ikukulong ka doon. Kasi kahit saan Yes. Kahit magtapon ng basura, kahit saan. Ngayon, bakit hindi natin sinasabatas ang bawal ang pagdudura? Because hindi naman tayo mahilig magdudura. Di ba? Yung Pilipino, bihira yung magdudura. Pero tayo, kung minsan nagtatapon tayo ng basura, so meron tayong anti-littering law. Hindi lang na sa batas natin yung pag-ihi sa pader. Di ba? Yun, nasa kultura din natin. Lalong-lalo ng mga lalaki. Di ba? Kung saan-saan. Di ba? Kung saan-saan umiihi. Di ba? So, nasa kultura din natin yon na kung saan-saan umiihi. Pero sa ibang nationality, makikita mo, hindi naman umiihi yung mga lalaki kahit kung saan-saan. Dito lang sa Pilipinas talaga, kung minsan umiihi tayo. Ganon din sa pila. Ngayon, sa pila, hindi rin tayo makapila kasi ang tingin natin sa pila, ito ay inconvenience. Now, kung nauna ka sa pila at hindi ka sumabay sa pila, pinapakita mong malakas ka, magaling ka, nakakalamang ka sa kapwa, and you have a special place in society. So, ayaw po natin, alisin po natin yan. Gusto natin magkaroon ng kultura na sa halip na ikaw magpakita ng ikaw ay malakas, ikaw ay may position, special position, ikaw ay may hiya, na ikaw ay nauna. So, yan po ang gusto natin mangyari dito. And actually, Sandro, kung titingnan mo, maliit na bagay ito, pero ito yung minsan talagang pinaka-number one, nawawalang bahala, parang hinahayaan at talagang binabaliwala ng mga Pilipino. So, minsan kailangan natin isabatas para magkaroon ng disiplina. Pero, Congressman, tanong ko lang din, sakali pong maisabatas na ito, mananagot rin po ba o papatawan ang mga nagpapasingit naman? Tama po yan. Mananagot din po yung mga nagpapasingit. Ang gusto kong sabihin, let's say, nakapila na siya, and then may isang sisingit, sabi niya, dito ka na, halika na, sumingit ka na, mananagot din sila. Kasi para rin po silang sumingit. Di po ba? Kasi may mga nasa hulihan na nagantay na ng matagal, pagkatapos may bigla na lang sisingit. So, mananagot ho yung itong mga nagpapasingit. So, again, Congressman, linawin natin yung mga multa or penalty na maaring ipataw sa mga nagpasingit at sumisingit. Ay, pareho din po. 10,000 o pagkakakulong ng isang buwan. Pagkatapos kung national calamity or emergency, ito ay doble. 2 buwan or 20,000. So yan po ang ating penalty. Ang sinasabi rin ng iba, medyo ang sabi ko naman, siguro pwede pag-usapan sa Kamara kung anong pwede. Kasi may mga nagsasuggest sa amin na dapat sana yung first offense lang, mga community service. Well, I'm open naman po sa amendment kasi ang iniisip nila, pag kinulong po agad ng 1 buwan, di ba? Pag sumingit lang ako sa pila, bilhin mo 1 buwan. Yeah? So, I'm open sa amendment dito sa panukalang batas na to para naman we can accommodate yung mga gusto ng mga tao bayan. Pero Congressman, saan po sila maaring dumulog o magreklamo
sakaling nasingitan po sila o may mga nanggulo sa pila? Okay. Ganito po yan. Ang dapat yung para malaman may pila, doon po sa isang establishmento, may nakalagay, pipila ka. Okay. Diba? May sign na napipila ka. Pagkatapos, may sumingit. So, siyempre magre-reklamo ka doon, let's say, sa security guard o mismo sa may-ari ng establishmento, no? Or kung opisina, doon ka pwede. Or, alam po ninyo, it's an ordinary crime. Ang mangyayari po nito, may testigo ka. Ang gagawin mo lang naman dito ay pumunta ka ng pulis, ipablatter mo. Papablatter rin. Or pumunta ka ng diretsyo ng piskalya, mag-affidavit ka na itong taong to ay sumingit sa pila, ito ang mga testigo ko. So, ganun ho ang mangyayari ho niyan. Or kung gusto mo talaga, may tinatawag ko tayong citizen. Pwede mong pawara. Kaso lang, siyempre, pwedeng magkagulo kayo. Di ba? Yun nga. Pwedeng Matagal na proseso arrestuhin yung mga sumingit. Pero ito lang po ang masasabi ko dyan. Siguro pag may batas na tayo, ang tao ay magiging aware. May isip na nila na merong penalty, merong kaparusahan. Kaya hindi na siguro sila sisingit sa pila o manggugulo sa pila dahil alam po nila. So, ito lang po, ang mga iba lang manggugulo dito o sisingit, yung talagang mga pasaway. Yung talagang dapat talagang turuan ng leksyon. So, nakikita ko po dito, pag meron na tayong batas na ganito, meron na po tayong kultura na we will be very much aware na hindi ka pa pwedeng na magsingit, magpasingit sa pila o manggulo sa pila. Yes. Congressman, ito naman ang gusto ko tanongin. Siyempre, yung pila, iniisip natin kumbaga yung tao na pumipila. Pero alam natin, kunwari, sa kalye po, nagmamaneho tayo. Minsan, meron din tayong mga pila na ginagampanan na, kunwari, papasok tayo ng parking or papasok ng kung saan man. May pila rin yan at talagang nagiging tendency rin ng mga nagmamaneho na sumingit pa rin. Is this something that we're gonna cover with this House bill po? Yung sa parking, covered yan. Because it's a pila, it's a line, it's a line. So, nakapila ka, and then pabigla kang sisingit, ayan, it's covered po yan. Una ka rin, bigla kang singitan na lang at mag-park doon, covered po yan. Ang hindi lang po covered dito, pero may nagsabi sa akin na dapat i-cover din daw yung pagdating mo, di ba, sa underpass. Pagdating ng underpass, may pila ng mga sasakyan, pagkatapos bigla na lang singit sa'yo. Pero hindi naman pwede yung traffic na yon. Batas traffic ko na. Pero itong pila ng mga sasakyan, let's say sa parking, pila ng jeep, pila ng mga tricycle, pila ng yung ano man tawag na sikad-sikad ano sa amin sa Bicol kasi padyak yun, padyak. Pila ng padyak, marami ng pila ng mga timba, pila ng mga all kinds. All kinds of pila. Maski pinakamaliit at pinakamaliit. Pero Congressman, meron din po ba tayong exemptions? Like kunyar mga senior citizens? Tama ka. Meron po tayo. Senior citizen, people with disabilities, mga buntis. Mga buntis. At siyempre, kung emergency situation. Anong emergency situation? Let's say, for example, nakapila ka sa hospital, maghihintay ka ng doktor, may emergency. Di ba? Biglang may emergency. So, pwede mauna itong mga emergency situation. At kung pwede rin naman makiusap dun sa taong nasa harap mo at mapag-uusap kayo, siguro magandang ganun yung mangyari. Tama. Kasi siyempre naman, mamamatay ka na Kasi naman, naghihingalo na yung dadalhin mo sa hospital pagkatapos sobra na, wala ka ng puso niya na hindi mo pa paunahin yan. So, yan po ang mga sitwasyon lang na pwede kang sumingit. So, hindi mo pwedeng gagamitin yung kagandang lalaki mo, kagandang babae mo para mauna ka. Yan, kasama din yan. Nagpaparinig sa'yo, Sandro. Alright, at syempre talagang naliwanagan tayo patungkol dito sa House Bill 3953 kung saan ito po yung panukalang pagdisiplina sa pagpila. Siguro, Congressman, at this point, do you have any message to our viewers? Masasabi ko lang naman, ito po panukalang batas sa pagpila ay pinail po natin para magkaroon po tayo ng disiplina, mawala po ang ating mga wangwang attitude at tayo na rin po, magkaroon po tayo ng kultura, ng delikadesa at alisin na natin itong mga paggamit ng posisyon at palusot. Kaya kami naman po sa Ako Bicol ay isusulong po talaga natin to para magkaroon po tayo ng isang lipunan na talagang disiplinado at mayroong kahiyan at respeto sa bawat. Alright, thank you so much for joining us this morning. That was Congressman Rodel Batucabo. Batucabe. Gala naman yan. Pwede ng Batucabe, Botucabe. Yan ang mahirap. Hindi mahirap sa apelyido ko Kahit ano-ano. Nung nag-aaral ako, tinatawag na lang ako nilang Stone Cave. So, mas madali yun. Alright, siya po ay representative ng Ako Bicol Party List. Thank you so much, Kong. Thank you. Maraming salamat. Maraming salamat po. Panahon niyo yung umaga.